Excuse me? Gusto ko yung hawak mong maskara. Pwede bang ibigay mo na lang sa akin yan? Usal ng babae na bigla na lang sumulpot sa gilid ni Therese. Nasa entrance hall siya ng isang eksklusibong auction kung saan kailangan magsuot ng maskara ang lahat ng bisita bago sila papasukin sa mismong bidding room. Nakatayo siya sa harap ng isang mahabang mesa na puno ng iba't ibang uri ng maskara. Kakakuha pa lamang ni Therese ng isang eleganteng mask nang biglang may sumulpot na babae sa gilid niya. Bahagyang napakunot ang noo ni Therese bago siya lumingon. Saglit siyang natigilan nang makilala ang mukha ng babae. Sigurado siyang nakita na niya ito sa isa sa mga files ng scholarship applicants para sa isang prestigious university. Pasensya na, pero ako nauna rito. Mahinahon niyang pagtanggi. Ngunit bigla nitong hinablot ang mask mula sa kanya. Napangiwi si Therese nang masugatan ang kanyang daliri dahil sa mas matulis na bahagi na tumama rito. Hindi mo ba ako kilala? Ako ang asawa ni Mr. Brian Villarreal, ang CEO ng Villarreal Holdings. Hawak niya ang karamihan ng major real estate at construction projects sa lungsod. May mapagmamataas nitong sabi. Kumunot ang noo ni Therese sa tenora nito. Kilalang-kilala niya ang pangalang binanggit nito dahil yon ang pangalan ng asawa niya. Teka, ikaw si Aliana Hidalgo, tama? Napangiti ang babae. Tila ba isang malaking karangalan na makilala ito. Buti naman at kilala mo ako. So, paano mo naging asawa si Brian kung Hidalgo pa rin ang ginagamit mong apelido? Kailangan pa bang itanong yan? We haven't registered our marriage yet. Pero doon na rin naman papunta yun. Ilang buwan na lang, magpapakasal na kami. Ah, talaga ba? Alam mo ba na maaari kang makasira ng reputasyon kung magpapanggap kang asawa ng isang lalaking may legal na asawa? Anong sabi mo? Ang pagpapakalat ng muling pahayag na nakakasira sa reputasyon ng isang tao ay may kaakibat na pananagutan sa ilalim ng Revised Penal Code. Kaya kung ako sa'yo, magiging maingat ako sa mga sinasabi ko. Dahil hindi lang kahihiyan ang pwedeng kaharapin mo, kundi kaso. Madiin ang kanyang tinig habang bahagyang lumalapit, dahilan para mapaatras ang babae. Ano bang pinagsasasabi mo? Totoo nga na hindi pa kami kasal, pero totoo na may relasyon kami. Kung hindi mo alam, may legal na asawa si Mr. Villarreal. At kung sakaling totoo man ang sinasabi mo, mas mabigat na kaso pang maaari mong kaharapin. Ha? Ano namang pakialam ko kung may asawa siya? Nangako siya sa akin na makikipag-annul siya. Inihintay ko na lang na dumating ang araw na yon. Hindi niya naman mahal ang asawa niya. At kung sakaling makasuhan man ako, alam kong hindi niya ako pababayaan. Huwag kang masyadong sigurado. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Tinaasan siya ng kiling ng babae. Bakit? Sino ka ba? Kung makaasta ka, parang napakataas mo. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa bago tumawa ng may halong pangiinsulto. Alam mo ba kung anong klaseng auction to? Hindi to para sa mga taong basta nilang pumapasok. Mga elite collectors, high-profile investors, at kilalang personalidad sa business world lang ang iniimbitahan dito. Sa ayos mo pa lang, mukhang hindi ka na nararapat dito. Hindi malaman ni Therese kung saan ibinase ng babae ang sinabi nito. Kung sa pananamit lang, mas elegante pa nga ang simpleng itim niyang damit kumpara sa babae na halos matabunan na ng mga nagagandahang gintong alahas. Alam mo naman pala kung anong klaseng auction to. Kaya bakit nandito ka? Abat, sinabi ko na sa'yo, asawa ko si Brian Villarreal. Biglang tumunog ang cellphone ni Aliana. Agad na gumuhit ang ngisi sa labi nito nang sagutin ang tawag. At ni-loudspeaker pa nito iyon para marinig niya. Hi babe, nasan ka na? Kanina pa kita hinihintay dito. May nakakainis na babae rito. Iniinsulto niya ako. Sabi niya, sinungaling daw ako at pwede raw akong makasuhan dahil sinabi kong asawa kita. Anito na parang batang nagsusumbong. What? Ang kapal na mukha niyang sabihin yun. Hintayin mo ko. Papunta na ako. Kumuyom ang kamao ni Therese nang marinig ang boses ng lalaking sumagot. Walang duda. Iyon ang asawa niya. Kaya pala tumanggi ito nang yayain niya itong kumain sa labas dahil dadalo pala ito sa auction kasama ang kabit nito. Mas lalo siyang hindi makapaniwala nang maalala niyang mas bata ang babae. At isa ito sa mga scholars sa ilalim ng Villarreal Foundation Scholarship Program.
Isang corporate social responsibility initiative ng kanilang kumpanya na siya mismo ang nag-aproba. Mama, pakikuha na po ang inyong bed paddle. Magsisimula na po ang auction. Sabi ng isang staff na nakatayo malapit sa pinto. Sandali niyang sinamaan ang tingin ng babae bago tumampot ng kahit anong mask. Sinuot iyon at kumuha ng bedding paddle, saka pumasok sa loob at pumuesto sa likuran. Ilang sandali pa, nakita niyang pumasok ang babae kasamang isang lalaking nakasuot ng itim na mask. Umupo ang mga ito sa pinakaharap, sa mga upuang nakalaan para sa VIPs. Sa tindig pa lang, nakilala niya agad ang lalaki, ang asawa niyang si Brian. Mas lalo siyang nakaramdam ng galit at sakit sa dibdib. She devoted her life to her husband. Siya ang dahilan kung nasaan ito ngayon. Sa bawat tagumpay nito, kung hindi dahil sa tulong ng pamilya niya, hindi ito magiging CEO ng isa sa mga negosyong hawak ng kanyang pamilya. Kaya hindi niya kayang isipin na magagawa nitong magloko. Ladies and gentlemen, welcome po sa espesyal na gabing ito. Ngayon, ilulunsad natin ang pinaka-exciting na auction ng taon. Marami tayong ihahain na eksklusibong items mula sa limited edition artworks at high-end collectibles. Bago tayo magsimula, paalala lang na ang bawat bid ay confidential. Kaya siguraduhin hawak ninyo ang inyong bed paddle ng maayos. At ngayon, simulan na natin ang bidding. Malakas na anunsyo ng MC. Tiningnan ni Therese ang dalawang taong nakaupo sa harap. Mahigpit na nakakapit ang babae sa braso ng asawa niya. Hindi siya papayag na matapos ang araw na ito nang hindi sila nabibisto. Ang unang item na ipinakita ay isang limited edition diamond necklace. Handcrafted at bihirang makita sa bansa. Agad na nagpataasa ng bid ang mga tao hanggang sa itinaas ng asawa niya ang paddle at malakas na binanggitang 2 milyon. Para sa babae ang necklace na yon at nagawa nitong gumastos ng ganun kalaki para sa isang kabit. Ang sumunod na item ay isang rare vintage wine collection. Mahilig mangolekta ng wine ng asawa niya. Yun ang dahilan kung bakit siya nasa auction. Malapit na ang anniversary nila at plano niya sana itong regaluhan ng wine. Ngunit hindi niya inaasahang ganito ang masasaksihan niya. Muling nagtaasa ng mga bid. Isa si Brian sa mga nakikipagkompetensya. Hindi niya hahayaang makuha nito ang gusto nito. Sisiguraduhin niyang magiging masamang araw ito para sa asawa niya. 1 milyon, sabi niya sabay taas ng bed paddle. Napalingon sa kanyang mga tao. 1 milyon? May tataas pa ba? Tanong ng MC. Kita niya ang masamang tingin ng babae sa kanya. Babe, siya yung babaeng sinabi ko sa'yo na nang-iinsulto sa akin. Hayaan mo lang bang mapunta sa kanyang wine? Sumbong nito kay Brian. Napatingin si Brian sa kanya. Tila pilit na kinikilala ang muka sa likod ng maskara. Ngunit agad din naputol ang tingin dahil sa babae. Siyempre naman, gustong-gusto yun ng papa mo. Kaya kukunin ko yan kahit gaano pa kalaki. Sabi nito sabay taas muli ng bed paddle. 2 milyon. Mas tumiin ang hawak niya sa paddle. Kung ganun lahat pala ng wine na binili niya para sa asawa niya, ay napupunta lang sa ama ng babaeng yon? Sa ama ng kabit nito? Muli niyang tinaas ang paddle. 3 milyon! Sigaw niya na agad namang tinaasan ni Brian. 4 milyon. 5 milyon. 6 milyon. 10 milyon. Napatingin ang lahat sa kanya. Gulat na gulat. Pati ang asawa niya ay hindi makapaniwala. Sigurado ka bang kaya mo magbayad ng 10 milyon? Tanong ni Brian. Nasa regular seat ka lang, kaya duda kung may ganun kang kalaking halaga. Pinili ko ang regular seat dahil ayokong umupo sa harap. Ikaw, sigurado ka bang may pera ka talagang dala? Bigla itong natawa. Do you even know who I am, miss? Makinig ka na lang sa akin. Hayaan mo na mapunta sa akin ng wine. Huwag ka na magkunwaring kabilang ka sa mga mayayamang na dito. Sumabat ang babae. Oo nga, akala mo yata biro lang ang auction na to. Na pwede ka mag-bed ng kahit gaano kalaki. Kung ako sa'yo, umatras ka na. Or better yet, umalis ka na rito. Hindi siya sumagot. Sa halip, inilabas niya ang cellphone at tumawag sa isang numero. Good evening, this is Therese Villarreal. I'm calling regarding the joint account under Brian Villarreal and Therese Villarreal. Mahinang saad niya upang hindi marinig ng dalawa.
Gusto ko sanang i-report ang posibleng dispute at gusto ko ring hilingin na pansamantalang i-restrict ang malalaking transaksyon sa lahat ng account habang nire-review ito. Dagdag niya, may ilang tanong ang kausap niya para sa verification, security question, account details at personal information. Ipanaliwanag ng bank representative na maaaring i-flag o ilagay sa temporary holding account para sa malalaking transaksyon agad. Ngunit ang full restriction o permanent block ay ipapatupad lamang kinabukasan pagkatapos ng verification. Pumayag siya at saka pinatay ang tawag. 10 million ang kasalukuyang bid. May gusto pa bang magtaas? Tanong ng MC. Babe, nangako kay Papa na iuwi ko ang wine na yan. Malulungkot siya kapag hindi ko natupad ang pangako ko. Reklamo ng babae na parang batang nagmamaktol. Muling tinaas ni Brian ang paddle. 20 million. Napalingon ang mga tao sa kanya. Tila nag-aabang kung aatras ba siya o hindi. Kung talagang gusto mo ang wine na yan, sige, sa'yo na. Pero kung mabigo kang bayaran yan, ibig sabihin, sa akin mapupuntang wine. Nagtawanan ng mga tao, lalo na ang dalawa. Hinahamon mo ba ako? Fine. Kita niya ang paglabas ni Brian ng wallet at ang pagkuha nito ng card. Miss, babayaran ko na ngayon ng wine. Ayos lang ba? Tanong nito sa MC. Apo sir. Lumapit ang isang staff na may dalang portable card terminal. Inabot ni Brian ang card. Ngunit nang i-process ito, decline po sir. Sabi ng staff. Kumunot ang noo ni Brian. Halatang nagtataka. Sinubukan ito ang iba pang card. Ngunit lahat ay declined. Ano nangyayari? Bakit declined? Tanong ng babae. Hindi ko rin alam. Bakit ngayon pa? Inis nitong sagot. Tumayo si Teresa at dahan-dahang lumapit sa kanila. Ano na? Akala ko ba may pera ka para bayaran yan? May problema lang sa card ko. Ka masyadong mayabang. Talaga? Hindi makakapaghintay yung auction para sa problema mo. Kung talagang may pera ka, hindi ka magkakaproblema. Huy babae, sino ka ba? Kung makapagsalita ka, parang kilalang-kilala mo ko ah. Arito sabay hawak sa collar ng suot niya. Nagtama ang mga mata nila. Dahan-dahang nanlaki ang mga mata ni Brian bago siya nito binitawan. Agad itong may denial sa cellphone. Kasunod nun, tumunog ang cellphone niya. Nakarehistro sa caller ang pangalang Brian. Tumatawag ang walang kwenta kong asawa. Aniya sa mahinang boses bago niya iyon i-decline. Ikaw, Tiris, ikaw ba yan? Hindi makapaniwala ang tanong nito. Dahan-dahan niyang hinubad ang suot na mask na mas lalong nagpalaki sa mga mata nito. Babe, ano nangyari? Bakit parang gulat na gulat ka? Kilala mo bang babaeng yan? Takang tanong ng kabit. Siya si... Halos hindi nito mabanggit ang katotohanan. Ngumisi siya at mariing kinuyom ang kamao sa kahinarapang babae. Ako si Therese Villarreal. Hindi mo pa siguro narinig ang pangalan ko. Pero para mas malinaw sa'yo, sasabihin ko na rin na ako ang asawa ni Brian. Napakurap ito at bahagyang natigilan. Teka, Therese? So, you're the wife? Well, I didn't expect to see you here. Hindi ka naman siguro magagalit kung kasama ko ang boyfriend ko na asawa mo, right? At isa pa, di ba maghihiwalay na kayo? Heist, I felt so bad. Pero hindi mo naman siguro ako sisisihin, di ba? After all, pinili niya ako. Which only means, I'm better than you. Ako ang legal na asawa. Pinili. Pinanindigan. At may pangalan sa papel. Ikaw, isang pagkakamali na hindi mo lang kayang ipakita sa lahat. Walang nakakakilala sa'yo. Bukod kay Brian. Alam mo kung bakit? Kasi ngayon ko lang nalaman na may higad pala na nakadikit sa asawa ko. Madali ko lang malalaman ang panuloko niyo kung ipinakita ka na niya sa publiko. Pero itong sasabihin ko sa'yo, kahit kailan, hindi siya magiging proud na ipakilala ka sa lahat. Kasi nakakahiyang buong pagkatao mo. Ha! Ang kapal mo! You know what? Nakikita ko na ngayon kung bakit naghanap pa rin siya ng iba. Ibig sabihin, maraming kulang sa'yo na meron ako. Talaga? Bukod sa pagiging makapal ang mukha at magaling umakit ng asawa ng iba, ano pang meron sa'yo na wala ako? Hindi mo ba naisip na baka ginagamit ka lang niya para sa panandaliang sarap? Ginagamit ka lang niya na isang gamit na para usan na pwede nang itapon kapag sawa na siya.
Walang espesyal sa'yo. Isa ka lang mababang uri ng babae. Anong sabi mo? Ang kapal na mukha mong sabihin yan. Hindi nito naituloy ang sasabihin nang malakas niya itong sampalin. You slapped! Muli niya itong ginawaran ng dalawang magkasunod na sampal. Sino? Sinong makapal ang mukha? Nakakita mo ba ang sarili mo sa salamin? Kumpara sa akin, isa ka lang maliit na porsyento ng dumi. Tama na! Biglang humarang sa pagitan nila si Brian para protektahan ang kabit nito. Ngumiti si Therese, ngunit walang bahid ng saya iyon. Lumapit siya sa isang staff na may hawak na card terminal. Hindi niya kayang bayaran ng wine. Pwede bang sa akin nilang mapunta ang wine? Apo ma'am, 20 million po ang huling bed. Ito ang card ko. Inabot niya ang card at agad itong ni-process ng staff. Nang maaprubahan ng bayad, ibinalik sa kanyang card. Kinuha niya ang wine na nagkakahalaga ng 20 million. Walang pag-aatubili, binuksan niya ito gamit ang maliit na kitchen's corkscrew. At pagharap niya sa dalawa, walang pakundangang ibinuhos ang laman nito sa ulo ng mga ito. Oh my God! How could you? Umangat ang kamay ng babae, ngunit naunahan na niya ito ng isang malakas na sampal. Gusto mo ng wine, di ba? Ayan, sayong-sayo na. How dare you? Hindi ba scholar ka sa ilalim ng Villarreal Foundation Scholarship Program? You're trained to uphold excellence and integrity. Yet you choose to enter a relationship with a married man. That says a lot about your ethics. Nakakahiya ka. Anong sinasabi mo? Paano mo nalaman yon? Tandaan mo to. Tatanggalan kita ng scholarship. Muli niya itong sinampan. Agad namang humarang si Brian para protektahan ang babae. Ngunit hindi siya nagpigil at sinampal din ito. Ano ba? Tama na. Dito ka pa talaga gagawa ng iskandalo? Hindi ka ba nahihiya? Galit na sigaw ni Brian. Ako pang dapat mahiya? Bakit? Saan ba dapat gumawa ng iskandalo? Ito ang tamang lugar para ipaalam sa lahat ng panluloko ninyong dalawa. Tinitigan niya si Brian ng diretso. Ito ang tandaan mo, Brian. You better make a choice. Iwan mo ang babaeng yan o mawawala ako ng tuluyan sa buhay mo. Madiin niyang turan bago siya tuluyang tumalikod at umalis. Matapos ang araw na yon, agad niyang ipinag-utos ang immediate termination ng scholarship ni Aliana Hidalgo sa ilalim ng Villarreal Foundation Academic Grant Program. Hindi nito deserve kahit isang sentimong tulong mula sa kanya. Ngayon lang niya na-realize ng asawa niya pala ang nagrekomenda para mabigyan ito ng scholarship. Unti-unti niyang kinonekta ang lahat. Hindi siya makapaniwala na nagawa siyang lokohin ito ng ilang taon. Malinaw sa kanyang lahat ng nasaksihan niya sa auction at nag-uumapaw ang galit sa dibdib niya tuwing iniisip yon. Hindi mo na siya umuwi sa bahay nila. Nanatili lamang siya sa opisina niya sa kumpanya. May sarili siyang kwarto na konektado sa opisina. Kumpleto yun sa gamit kaya kung gugustuhin niya, pwede na rin siyang doon na lang muna tumira. Hindi niya alam kung dahil ba ayaw niyang makita si Brian o takot siyang makitang wala ito roon dahil posibleng nasa kabit nito. Ilang sandali pa, biglang bumukas ang pinto. Napatingin siya at napatayo ng diretsyong pumasok si Brian. Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka! Madiin niyang utos, ngunit nagulat siya na makita ang galit sa mukha nito. Tinanggalan mo ng scholarship si Aliana? Bakit mo ginawa yun? Wala siyang kinalaman dito. Kung galit ka, sa akin mo ibuhos. Mariing kumunot ang noo ni Therese. Hindi makapaniwala nga, tumingin sa kanya. Paano wala? Kabit mo siya at may lakas pa siya ng loob na bastusin ako? Ganyang klase ng tao bang nararapat na bigyan ng scholarship? Sabihin mo sa kanya, bumalik siya sa grade 1 at mag-aral muna ng basic ethics. I'm asking you nicely. Ibalik mo ang scholarship niya. Kailangan niya yun. Itatakwil siya ng mga magulang niya kapag hindi siya nakapag-graduate. Therese, alam kong mabait ka, kaya maawa ka sa kanya. Hindi mo dapat dinadami ang mga personal na problema sa mga ganung bagay. Anito na pilit pinapakalma ang boses. Mabait? Ano bang definition mo ng pagiging mabait? Yung hayaan ko lang na tapak-tapakan ako ng kung sino? Pasensya na ha, hindi ako kasing bait tulad ng inaakala mo. At saka, bakit ako maaawa sa kanya? She's the homewrecker. Malandi, kirida. Kaya hindi ko problema kung kailangan niya ng scholarship. Kung gusto mo,
Ikaw ang magpaaral sa kanya. Hindi ba? Sugar daddy ka niya? Alam kong galit ka, pero kailangan mo ba talaga siyang insultuhin ng ganun? Now you're playing a hero? Therese, wala ka ba talagang puso? Paano ko siya masusuportahan? Pina-freeze mo lahat ng cards ko. Anong klaseng asawa ka? Oh my God! Hindi ako makapaniwala na ikaw pang may lakas ng loob na sabihin yan. Maski sorry, wala kang masabi. Tapos si Aliana agad na bukang bibig mo? Ganun mo ba siya kagusto? Tinitigan niya ito ng diretso. Sabihin mo sa akin, how long do you plan to keep her? You should only keep one. Pumili ka. Lalayuan mo siya o maghiwalay na tayo? Si Aliana, ibang-iba siya kumpara sa'yo. Papaanong iba? She's caring and sweet. Iba siya sa lahat. Kahit minsan busy siya, gumagawa siya ng paraan para makita ko. Palagi siya nandiyan kapag kailangan ko. At suportado niya ako sa lahat ng gusto ko. Hindi ko nararamdaman na bababa ako kapag kasama ko siya. Sa kanya ko naramdaman ang totoong pagmamahal na hindi ko naramdaman sa'yo. Masaya ako kapag kasama ko siya. Therese, pero sa'yo, you're too much. Too controlling. Too self-centered. Ang hirap mong mahalin. Sa bawat pagkakataon na magkasama tayo, pinapaalala mo lang sa akin kung gaano ako kababa. Kung paano ko wala kung wala ka. Lahat ng tao, pare-pareho ang tingin sa akin na wala akong mararating kung hindi dahil sa'yo. Na ikaw ang dahilan kung bakit ako may pangalan. They don't respect me, Therese. They tolerate me because of you. And I hate it. I hate the way they look at me. I hate what I've become. And most of all, I hate every moment na kasama kita. Kaya ba humanap ka ng babae na hindi ka kayang higitan? Ganun ba? Isipin mo ng ganun yun. Bahala ka. Anong sinabi mo? Hindi ko ba naiparamdam sa iyong pagmamahal at pag-aalaga? Ni minsan ba ay hindi kita sinuportahan sa mga gusto mo? At anong sinabi mo? Controlling? Self-centered? O baka naman, masyado lang akong magaling, kaya tingin mo sa sarili mo, mababa ka. Napayuko si Brian, ngunit hindi rin ito magawang itanggi. Sa sobrang galit, dinampot ni Therese ang anumang mahawakan sa mesa at ibinato iyon sa kanya. Paano mo nagawa sa akin to? Ang kapal na mukha mong sabihin yan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Kayamanan, koneksyon, lahat ng meron ako. Tinanggap ka ng pamilya ko. Kahit ayaw nila sa'yo dahil mahirap ka. Tinulungan kitang umangat at maranasan ng marangyang buhay. Hindi ko kasalanan kung ganun ang nararamdaman mo. Pero bakit? Bakit nagawa mo pa rin akong pagtaksilan? Hayop ka? Wala kang utang na loob? Sigaw niya habang patuloy lamang itong binabato ng kung ano-anong mahawakan niya. Nakatayo lang ito sa harap niya. Walang ginagawa at tila handang tanggapin ang galit na nararamdaman niya. Gusto niyang marinig na mag-sorry ito, dabawiin ang mga sinabi nito. Pero wala, blanko lang ito habang pinapanood siya. Para siyang tanga na nagwawala, habang wala itong pakialam sa kanya. Nangihina ang mga tuhod niya at napabalik siya sa pag-upo habang sunod-sunod ang pagtulo ng mga luha niya. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, pero sana'y maintindihan mo rin ako. Wala na akong nararamdaman kahit ano sa'yo. Kaya pakiusap, hayaan mo na akong makasama si Aliana. Hayaan mo kami maging masayang dalawa. Anito sa nagmamakaawang boses. Umangat siya ng tingin. We've been married for 10 years. Wala lang sa'yo lahat ng yon. Sinibukan kong maibalik ang pagmamahal ko sa'yo. Pero wala eh. Patawarin mo ako, Therese. Pero hindi ko kayang baguhin ang totoo kong nararamdaman. Nanginig ang mga kamay niya. Gusto niyang magwala pa at masaktan ito. Ngunit wala na siyang lakas. Pinahiran niya ang basa niyang muka at pilit na tinitigan ito sa mga mata. Anong gusto mo? Maghiwalay na tayo. Magpa-file ako ng annulment. Pero bago yun, gusto kong makuha ang share ko sa bangko. Malaki yung perang pinasok ko dun. Hindi mo pwedeng angkinin lahat ng yun, Therese. Annulment? Iyon agad ang naisip mo? Ganun mo ka gustong hiwalayan ako? Wala nang silbi pang kasal natin kung pareho na tayong hindi masaya. Sana maintindihan mo. Alam mo ba kung gaano kahirap ang annulment sa Pilipinas? Hindi yan basta papel lang na pipirmahan at tapos na. Kailangan ng petition for annulment. May psychological evaluation, may court hearings, at aabutin pa ng taon bago magdesisyon ng korte. Alam mo bang ang ginawa mong panloloko ay pwedeng ikasa bilang concubinage? Isang criminal case yun. At kapag nagdesisyon akong sampahan ka nun, hindi lang reputasyon mong masisira, Brian. Ito ba talagang gusto mo? Tanda akong harapin ang kahit ano. I just can't really live with you anymore.
Mas lalo siyang nasaktan. Hindi niya makapaniwala na ang lalaking inakala niyang mahal din siya ay titingnan siya ng ganito kalamig ngayon. Kung ganun, wala na rin akong dahilan para magpigil pa. Yung perang nasa bangko, huwag kang umasa na may makukuha ka. Karamihan doon ay mula sa investment ko. Pera ng pamilya ko ang nagpatakbo sa'yo. Simula bukas, kakausapin ko ang abogado ko at ang bangko. Ipapahinto ko ang lahat ng access mo sa accounts at ipapareview ko ang bawat transaksyon. At yung kumpanya mo, huwag mong kalimutan kung kaninong puhunan ang nagpalago dyan. I'm pulling out everything. Ito ang pinili mo, Brian. You really think you can stand up on your own? Nakalimutan mong kung wala ako, wala ka ngayon sa kinalalagyan mo. What? Hindi mo pwedeng gawin yun. Pwede kong gawin yun. Tapos nang usapan natin. Lumabas ka na. Lumayas ka sa harap ko. Therese! Guard! Malakas nitong nahampas ang mesa. Dinuro pa siya nito habang may tingin nagbabanta bago galit na umalis. Nang mag-isa na lamang siya, muling tumulo ang luha niya. Ganon kabilis tinapon nito ang ilang taon ng kasal nila. Ganon lang siya nito kadaling binitawan. Para bang isa siyang bagay na wala ng halaga. Kinabukasan, agad siyang nakipag-coordinate sa kanyang abogado para makuha niya ng legal ang mga ari-arian niya. Sinimulan yun mula sa account review, asset verification, hanggang sa pag-establish kung alin ang mga clear ownership under her name and her family's investment. The funds that were clearly traced to her personal at family investment ay itransfer na sa accounts na under her sole control. Kasabay nito, formally niyang winidraw ang kanyang investment sa company ng kanyang asawa na nag-trigger ng internal instability sa negosyo nito. Ilang araw lang ang lumipas, biglang pumutok ang balita. The company of her husband began to suffer major financial setbacks, loss of capital, withdrawal of key investment, at sunod-sunod na operational issues. Hanggang sa tuluyan na itong napilitang mag-file ng bankruptcy. Naging usap-usapan ito sa business circles at media. How a once stable company collapsed almost overnight. Sunod-sunod ang tawag na natanggap niya mula kay Brian. Walang pag-aalinlangan ay blinak niya ang number nito saka muling nagpatuloy sa pag-iimpake ng mga gamit. Pag-uwi niya kanina, wala na agad sa cabinet ang mga gamit ni Brian. Malamang ay umalis na ito para makasama ang kabit nito. Marami silang alaala sa malaking mansyon na regalo ng mga magulang niya noong bago pa lamang silang kasal. Ngayon, hindi niya na kaya pang tumira dito. Kung nabubuhay lang sana ng mga magulang niya, may matatakbuhan siya. Pero wala. Bata pa lang siya nang mamatay ang mama niya sa panganganak. Habang ang papa niya naman, na nakasama niya ng mahabang panahon, ay namatay dahil sa sakit. Matapos mag-impake, agad niyang sinakay ang mga gamit sa kotse at pumunta sa Aurelia Residences Condominiums. Isa lang yon sa mga property niya. Marami siyang bahay sa lungsod, pero ito ang pinakamalapit sa kumpanya. Pagdating doon, ay agad niyang nilabas ang 2 maleta at hinila papasok sa loob. Sinubukan pa siyang tulungan ng guard, pero tinanggihan niya. Kahit ngayon lang, gusto niyang maranasan na hindi niya kailangan ng kahit sino. Kahit ang asawa niya pa. Lumakad siya papunta sa elevator. Sakto, may nakasabay siyang lalaki sa elevator. Napansin niya ang titig nito, pero hindi niya ito pinansin. "Therese, is that you?" Bigla itong nagsalita. Hindi siya nag-abalang lingunin nito. "Wala ako sagad makipag-usap, kaya kung pwede, tumahimik ka." "Kilala kang isang business magnate sa real estate at investment. Hindi ko akalain na big time ka na. Natutuwa ako makita ka ulit." "Kung ganun, alam mo na rin siguro na hindi ako palaging available para sa mga casual na pag-uusap. May schedule ako at mahalaga ang oras ko." "Naisip ko lang na sinadya ng tadhanang pagkakataong to para makausap kita. Ang totoo, nag-request ako ng appointment sa company mo, pero palagi yung dinecline." "Ganun? Hindi ko alam kung para saan ang pakay mo. Pero malamang ay hindi ako interesado doon. Kaya wala ring saysay na makausap mo ko." "Hindi mo ba ako natatandaan?" Tanong nito na ikinakunot ng noo niya. Napilitan siyang lingunin ito at agad niyang napansin ang pagiging kahawig nito sa isang Chinese actor na si Zhang Lingye. "Ezekiel Murphin?" Hindi niya siguradong sabi. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya at hindi makapaniwala. Ang taong nasa harap niya ay walang iba kundi ang ex-boyfriend niya noong nag-aaral pa lamang siya sa high school. Napangiti ito at nilahad ang kamay sa harap niya.
Nice meeting you again. Kumusta ka na? Tinanggap niya ang kamay nito. Sa tingin ko naman ayos lang ako. Ang laki na ng pinagbago mo ah. Ikaw, kumusta ka? Isa na akong cardiothoracic surgeon. I'm running a hospital project. Actually, may pinasa akong proposal sa sekretary mo. Dinaan ko na lang yun dun since ayaw mo naman makipagkita. Proposal? Tungkol saan naman? This will be a state-of-the-art medical center with a strong focus on cardiac care, preventive programs, and community health outreach. Gusto kitang invite. I want you to invest in this project. Hindi lang financial return na makukuha mo, kundi pati social impact sa buhay ng maraming tao. Imagine mo, modern ICU at cardiac units, digital patient records para efficient ang operation, research programs, at community health initiatives na guided by experienced medical professional. Ang kapital mo magiging backbone ng project na to. Alam kong hindi mo basta-basta pinapasok ang pera mo sa kahit anong venture. Pero ito, this is more than just business. This is a project that will really make a difference. Magandang naisip mong ideya. Pag-iisipan ko. Kailan mo pag-iisipan? Kapag nakapag-isip ka na, paano mo ko kukontakin? Ayos lang ba kung mag-exchange number tayo? Nag-aalala ko na baka makalimutan mo. Hindi mo alam kung paano ko tatawagan. Mahaba siyang napabuntong hininga, saka hinarap ito. Pagsabi kong pag-iisipan ko, ibig sabihin hindi pa rin ako interesado. At kung magiging diretso rin ako, maraming red flags sa proposal mo. Bahagyang nag-angat ng kilay si Ezekiel, pero nanatili itong tahimik. Una, capital-intensive ang hospital project, lalo na kung state-of-the-art pa ang target mo. Hindi lang yun one-time investment. May operational expenditures kabuan-buwan, sweldo ng specialist, maintenance ng advanced equipment, pharmaceuticals, utilities. Kahit kumikita ka na, mataas ang burn rate niyan. Pangalawa, healthcare isn't just business. It's heavily regulated. May DOH compliance, licensing, accreditation sa PhilHealth, pati clinical governance standards. Isang pagkukulang lang, pwedeng masuspend ang operations mo. That's a major regulatory risk. Pangatlo, you're talking about outreach programs and community care. Maganda pakinggan. Yes. Pero realistically, that affects your ROI, return on investment. Hindi lahat ng pasyente makakabayad. So, saan mo kukunin ang sustainability? Grants? Donations? Kasi kung investor ang kausap mo, kailangan malinaw ang revenue model. At panghuli, hindi kita kilala. Hindi ko alam ang track record mo sa project management, lalo na sa ganitong kalaking venture. Hindi sapat na magaling kang surgeon para patakbuhin ang isang buong medical institution. That requires executive leadership, financial strategy, at risk management. So tell me, Dr. Ezekiel, ano ang assurance ko na hindi lang ito magiging isang magandang ideya na mauuwi sa failure? Dahil sa laki ng hinihingi mong investment, hindi lang perang nakataya dito. Saglit siyang tumigil, saka binalik ang tingin sa harap. At hindi ako pumapasok sa isang deal kung wala namang kasiguraduhan. Saktong bumukas ang elevator, kaya agad niyang hinila ang dalawang maleta at lumabas na. Ngunit bago pa siya makalayo, ay bigla itong may sinabi. I'm really sorry for not meeting your expectation. Ang totoo, lahat ng gusto mo makita, financial projections, operational plans, risk assessment, na dun sa lahat ng documents na pinasa ko sa company mo. Sa tingin ko, hindi mo yun sinilip man lang kahit saglit. I just thought you could see it in a different way. Hindi lang to nakabase sa kita, kundi sa impact sa buhay ng mga taong matutulungan natin. I mean, you're a billionaire. Kung ako lang, kaya kong pondohan to. Pero para sa skill at sustainability ng project, kailangan ng strategic investment, governance, at risk sharing. Kaya nagbabakasakali lang ako. Pero pasensya na kung medyo naging direkta ako. Aniya, saka yumuko at nauna nang umalis. Nakita niya na pumasok ito sa isang pinto, which only means they live on the same floor. Matagal siyang nanatili sa kinatatayuan. Dama pa rin niya ang bigat ng mga salitang binitawan niya. Masyado ba ako naging harsh? Tanong niya sa sarili, ngunit huli na para ma-realize pa yon. Dahil tila nasaktan niya na ang damdamin nito. Ang galang pa naman ito nang kausapin siya. Lumakad na siya at pumunta sa unit niya. Ngunit nabigla siya nang ma-realize na katabi pala ito ng unit ng pinasukan ng lalaki kanina. Hiniling niya sana ay hindi magtagpo ang mga landas nila. Pumasok na siya sa loob ng unit niya at nagpahinga. Kinabukasan, hindi na siya pumasok sa trabaho
May mga tao naman siya na pwedeng utusan na gawin ang trabaho niya. Nanood siya ng TV sa sala at nasaktuhan na tumapat ang channel sa isang broadcast kung saan ini-interview ang isang familiar na muka. Si Ezekiel Murphy. Napakunot ang noo niya habang tinaasan ang volume. A Filipino cardiothoracic surgeon who recently gained international recognition after being invited to speak at the World Cardiac Surgery Summit in Singapore. Bahagyang napataas ang kilay niya. International? Nakasuot ng formal suit si Ezekiel. Kalmado, pero may natural na kumpiyansa. Grabe, it's really an honor to present a case study at an international forum at ba-share ang techniques na na-develop namin dito sa Pilipinas. I think it shows na kaya rin ng mga medical professionals natin makipagsabayin sa global standards. And if I'm not mistaken, you were one of the few surgeons in Southeast Asia na naselect to demonstrate a minimally invasive cardiac procedure. Tama ba? Yes, exactly. It's a technique na nagpapabilis ng recovery time at nagpapababa ng surgical risk. Goal namin is para mas accessible ang advanced procedure, hindi lang sa ibang bansa, kundi lalo na dito sa atin. So in a way, you're bringing pride to the Philippines through your work? Yes, that's right. I mean, sobrang fulfilling na makita na yung patients natin dito, pati ang medical community, natututuwa at nag-e-excel kasamang bagong techniques. It's not just about recognition abroad, kundi pati sa local impact ng work namin. Hindi niya na pinatapos pa ang palabas at pinatay na ang TV. Sa kaagad na kinuha ang cellphone at nag-research tungkol sa background ni Ezekiel. Nang nakita yon, ay hindi siya makapaniwala sa dami ng achievement ito pagdating sa medicine. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang denial ang number ng sekretary. Good morning, ma'am. Mabilis na sagot ng sekretarya. May na-receive ba tayong proposal mula kay Ezekiel Murphy? Saglit na natahimik ang kabilang linya. Yes, ma'am. May pinasa po siyang investment proposal. Nakapending po for your review. Approve it. Ma'am? Narinig mo naman ako, di ba? Approve the proposal at move it forward. Ma'am, hindi pa po ninyo. Trust me, and I don't need to review it. Start the process. I prepare ang term sheet at coordinate for the initial funding structure. I want this project moving. Yes, ma'am. Understood. Thank you. Ariya bago naputol ang tawag. Ilang segundo siyang nanatiling tahimik, nakatitig sa kawalan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang ngumiti. Interesting. Mahina niyang bulong. Let's see if you're worth the risk, Dr. Murphy. Kinabukasan, naisip niyang lumabas. Mas lalo lang siyang nalulungkot kapag mag-isa sa bahay. Paglabas niya ng kondo ay, saktong bumukas ang katabing pinto ng unit niya. Tris. Agad na tawag sa kanya ni Ezekiel. Hindi ko alam na magkatabi lang pala ang unit natin. Kung hindi naman importante ang sasabihin mo, ay mauuna na ako sa'yo. Sabi niya sa kadumiretso sa elevator. Agad itong sumunod dahil mukhang may pupuntahan rin. Basungit ka naman. Unang tingin pa lang, mukhang mabigat ng pinagdadaanan mo. Huwag mo akong pansinin. Ayos lang ako. Is it because of your husband? Huwag mo nga siyang babanggitin. Kuha ko na lang sana. Anito sa mahinang boses. Hindi yun malinaw, kaya hindi niya masyadong narinig. May sinasabi ka ba? Ha? Wala. Siya nga pala. Nakatanggap ako ng tawag mula sa sekretary mo. Ang sabi niya, tinapprove na raw yung proposal ko. Gusto kong magpasalamat ng marami. Malaking bagay yun para sa akin. Maraming salamat, Mrs. Villarreal. Napanood ko yung interview mo sa TV. At saka, nag-research ako tungkol sa background mo. Marami ka nang na-achieve. Kaya sa tingin ko, nararapat lang na pagbigyan ng hiling mo. Maraming salamat pa rin. Siya nga pala, saan ka pupunta? Magkaibigan ba tayo para sagutin ko yung tanong mo? Natawa ito at tila hindi naman seneryoso ang sinabi niya. Sabihin na lang natin na gusto kitang maging kaibigan. Inapprove ko ang proposal mo, pero hindi ibig sabihin na makikipagkaibigan ako sa'yo. Common, para wala naman tayong pinagsamahan nun. Mag-ex lang tayo. Yun lang yun. Nakalimutan mo na ba? Nagkita ulit tayong taong 2011. That was 5 years ago. Hindi ko tanda lahat ng nakakasalamuha ko. Nung araw na yun, magkasama tayo sa bus na mawalan yun ng preno. Muntik nang mahulog sa bangin ng bus. At isa ako sa mga tumulong para makalabas ng ligtas sa mga tao ron. Ikaw ang pinakahuling naligtas dahil
naipit na mabigat na upuan ng paa mo. Ako nagligtas sa'yo, kahit na posibleng pareho tayo mahulog kasama ng bus. Nag-isang linya ang kilay niya. Paano niya nga ba makakalimutan yon? Isa yon sa pinaka nakakatakot na trahedyang naranasan niya. Pero dahil sa traumang dulot nito, pilit niya rin kinalimutan. Hindi niya lang inasahan na ito pala ang taong nagligtas sa kanya. Ikaw yon? Kumusta na palang paa mo? Mabuti na lang noong panahong yon, may dala akong first aid kit. Kung hindi ko agad nalunasan yon, baka hindi ka na nakalakad. Naramdaman niya ang kirot. Tila nabuksan ang sugat sa paa niya na matagal nang naghilom. Hindi sana siya kasama sa bus na yon kung sinundo lang siya ni Brian mula sa isang business meeting na inattendan niya noon. Now she wondered, bakit hindi niya ito makontak noon? Dahil ba, kahit noon pa, wala na talaga itong pakialam sa kanya? Hey, are you okay? Gulat nitong tanong. Agad siyang napahawak sa pisngi at doon lang napagtanto na umiiyak na pala siya. Wala, may naalala lang ako. Alam kong huli na, pero salamat sa pagligtas mo sa akin noon. Wala yon, saan nga palang punta mo? Diyan lang sa tabi-tabi, maglalakad-lakad lang. Baka sakaling may matipuhan akong lalaki. Biro ba yan? Ang hirap hulaan kung nagbibiro ka o hindi eh. Seryoso ako. Pero may asawa ka na, di ba? Huwag mo nga banggitin yun. Nasisira ang araw ko kapag naaalala ko siya. Saktong bumukas ang elevator kaya lumabas na siya. Naramdaman niya ang pagsunod ng lalaki sa likod niya. Bisa sinabi mo, I assume, hindi na magandang pagsasama ninyong dalawa. Sinabi nang wag mo siyang babanggitin eh. Mas binilisan niya ang paglalakad, pero agad din siyang naabutan nito. Miss Villarreal, kung ganun, bakit kailangan mo pang maghanap ng lalaki kung nandito naman ako? Napahinto siya at hindi makapaniwalang lumingon dito. Kaya pala ang daldal mo kasi may gusto ka sa akin. Huwag mo akong susundan. Sabi niya sa kabas binilisan ng paglalakad. Mabuti na lang at hindi na siya sinundan nito. Pumunta siya sa garage, sumakay sa kotse at pinaandar iyon. Ang totoo, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nag-drive lang siya nang nag-drive. Mabilis ang pagpapatakbo niya. Ang nasa isip niya lang sa mga sandaling yon ay mawala ang sakit na nararamdaman niya. Sanay siya na palaging sinasarili ang problema at magmukhang malakas sa paningin ng iba. Kaya ngayon, hindi niya alam kung paano mag-cope sa sakit na nararamdaman niya. May mga oras namang okay siya, pero may mga pagkakataon na bigla iyong sumasagi sa isip niya. Sa mga sandaling yon, hindi niya maiwasang questionin ang sarili. Naging mabuti nga ba siyang asawa? Kasi kung oo, hindi siya ipagpapalit ni Brian. Naging pangit na ba siya sa paningin nito? Kasi kung hindi, bakit siya ipagpapalit sa mas bata sa kanya? Sa mga ganitong pagkakataon, gusto niyang umiyak pero ayaw makisama ng mga luha niya. Hanggang sa bigla na lang may sasakyang tila lumipad papunta sa direksyon niya. Mukhang nawalan yun ng preno. Napapikit siya. Nagawa pa niyang iliko ang manibela pero nabangga pa rin siya. Tuluyang sumalpok ang sasakyan sa kotse niya. Dahilan para malakas siyang mauntog sa bintana at sa manibela. Ramdam niya ang impact at ang mga nabasag na salamin na tumama sa kanya. Agad na nanlabo ang paningin niya at nawalan siya ng malay. Nang magising siya, nasa isang kwarto siya, puro puti. Napansin niya ang bentang nakapulupot sa ulo niya at maraming makinang nakakabit sa kanya. Mariin siyang napapikit nang maramdaman ang kirot sa buong katawan niya. Therese! Napalingon siya sa pinto nang bigla itong bumukas. Isang lalaking nakasuot ng white coat ang mabilis na lumapit sa kanya. Mabuti at gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Maingat siyang bumangon at sumandal sa headboard. At anong nangyari sa akin? Naaksidente ka. Mabuti na lang at agad kang naisugod sa ospital at naagapan. Dahil kung hindi, malaki yung posibilidad na wala ka na ngayon. Sabi nito habang chinecheck ang kalagayan niya. Teka, parang pamilyar ka. Ikaw si... Ano nga ulit ang pangalan mo? Ngumiti ang lalaki. I'm Ezekiel Murphy. Ako ang asawa mo. Ha? Anong akala mo sa akin? Nawala ng alaala? Baliw ka. Mas bagay sa'yo maging pasyente, imbis na maging doktor. Aniya habang nahihirapang magsalita. Kalma lang, nagbibiro lang naman ako. Hindi bagay sa'yo ang magbiro. Sabay niya sabay iwas ng tingin. Napalingon siya sa isang kumpol ng bulaklak na nakapatong sa mesa.
Kanino galing yun? Dumalaw si Mr. Villarreal dito. Sa tingin ko, sa kanya galing yan. Ano? Teka nga, ilang araw na ba akong tulog? 4 na araw kang tulog. Ganon? Ay, ang dami ko pang gagawing trabaho. Matatalbakan ako nito. Dumalaw rin pala yung sekretary mo. Sa tingin ko naman, they're keeping things running habang tulog ka. Mas mabuti na, huwag mo munang isipin yun at mag-focus ka muna sa pagpapagaling. Bilang doktor mo, tutulungan kita para makarecover ka agad. Salamat. Pwede bang pakitapon na lang ng bulaklak na yan? Ayokong makita yan dito. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip ni Brian para bigyan siya ng bulaklak. Ilang sandali lang, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang 2 pamilyar na muka. Mas lalo siyang napakanot-noo. Si Brian at ang kasama nito ay walang iba kundi ang kabit nito. May dala pa silang bulaklak at prutas. Agad na lumapit si Brian nang makitang gising na siya. Therese, kumusta ang pakiramdam mo? Anito sabay hawak sa kamay niya. Napansin niya agad na ang pag-iba ng mukha ni Aliana. Agad niyang tinabig ang kamay nito. Pasensya na, pero hindi kita kilala. Ano? Napatingin ito kay Ezekiel. Habang si Ezekiel naman ay napalingon sa kanya. Ibig sabihin, wala kang maalala? Tura ni Aliana na tila ba magandang balita yon. Bumalik ang tingin ni Brian sa kanya. Therese, you lost your memory. Hindi mo na ba ako kilala? Ako to si Brian. Ako ang asawa mo. Sorry, pero wala akong natatandaang nagpakasal ako. Therese naman, pilitin mo tandaan. Inasal tayo noong 2006. Isa kang Villarreal. Dala mo ang apelido ko. Ganun ba? Kung ganun, papalitan ko ng apelido ko. Wala ka ba natatandaan kahit kaunti sa ilang taong pinagsamahan natin? Kung may natatandaan man ako, ibabaon ko na lang sa limot yon. Kaya siguro binara yun sa isip ko kasi lahat ng yon ay hindi maganda at mas mabuting kalimutan na lang. Kumunot ang noo nito at mas lalong naguluhan. Nawala ba talagang alaala mo? Doon siya natawa. Isang mapait at sarcastic na tawa. Hindi. Sinabi ko ba na nawala ang alaala ko? What? Tamang iniisip mo. Nagkukunwari lang ako. Pero sana nga, nawala na lang ang alaala ko. Kahit sa isip ko, ayoko na makita ka. Ang kapal na mukha mo magpakita rito. Tapos sinama mo pa yung kabit mo. Alam mo bang dahilan kung bakit ako na-aksidente? Nagmamaneho ako ng mabilis dahil sa sobrang bigat ng nararamdaman ko. Kung mabagal lang siguro ang takbo ko, baka hindi ako nabangga ng van na nawala ng preno. Therese, I'm really sorry. Pero maniwala ko hindi. Nag-alala lang talaga ako ng sobra. I was really scared. Doon ko lang na-realize na takot akong mawala ka. Wow sobrang ganda ng sinabi mo. Sa sobrang ganda, gusto kitang palakpakan ng bongga. Hindi ko lang magalaw ang kamay ko dahil masakit. Therese, can we start over again? Anong sabi mo? Ang kapal na mukha mo nang inalok mo ko ng annulment. Tapos ngayon, gusto mo magsimula ulit tayo? Habang kasama mo yung kabit mo? Yung sa amin ni Aliana, we already talked things over. Napagpasyahan naming maghiwalay. Pero, I got her pregnant. Pero yun lang naman yun. Susustentuhan ko yung anak namin. Pero sa'yo pa rin ako uuwi. Umawang ang bibig niya at napatingin sa tiyan ni Aliana. Medyo maumbok na yun. Base sa tansya niya, parang nasa 1 linggo na. Mariing kumuyom ang kamao niya. Ganon ba siya katanga sa paningin ni Brian para isipin na ayos lang ang ginagawa nito? Wala na talaga itong respeto sa kanya. Hindi lang nito dinala ang kabit nito. Buntis pa ito. Kung maayos lang sanang kalagayan niya, ay kanina pa sana siya tumayo at pinagsasampal ang makakapal nitong muka. Nabuntis mo siya? It was just an accident. Hindi ko ginusto yun. Baliwala ka. My God, Brian! Nakakatawa ka. Ngayon lang ako nakatagpo ng lalaking sobrang kapal ng muka. Ang mas malala, ikaw na asawa ko pa. Bumaling ang tingin niya kay Aliana. Ano, masarap ba ang lalaking galing sa agaw? Sarkastiko niyang tanong rito. Therese, mahal ko si Brian at handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Masisisi mo ba ako kung mas kaya ko siyang paligayahin sa kama kaysa sa'yo? Alright, kaya nandito ka to make a fool of yourself. Pumunta rito si Brian para magmakaawa na. Balikan ko siya. Habang ikaw, para kang lintang nakatikit sa kanya. Kailangan niya ako kasi I have money and power. Habang ikaw, hindi ka na nga maganda. And the way you think and act says a lot about your character. Wala kang kwenta. You have nothing to offer. Anong sabi mo? Ano?
Masakit bang marinig ang katotohanan? Love is really blind indeed. Therese, ang totoo, sumama ako para sabihin na handa akong makihati sa atensyon ni Brian para maging maayos na uli kayo. Hindi ba pwedeng hati na lang tayo? Look, I'm pregnant. I'm carrying his child. Wala pa kayong anak kaya yung magiging anak namin ay pwede mo ring maging anak. Anito sa nagmamakaawang boses. Tumagal ang titig niya rito hanggang sa natawa siya ng malakas. Gusto mo pa akong bigyan ng responsibilidad? Walang silbi ang ilang taong pinag-aral mo sa school kung ganyan kakakitid mag-isip. Kung gusto mo na maghati tayo kay Brian, fine. Kukunin ko ang ibabang parte ng katawan niya at sa'yo naman ang ulo. Ano, payag ka? Ano? Well, forget it. Allergic ako sa mga madudumi. Kaya si Brian, sayong-sayo na siya. Nagsalubong ang mga kilay nito at muntik pa siyang sugurin pero agad na humarang si Dr. Ezekiel para pigilan ito. Kaya wala itong nagawa kundi ang lumingon kay Brian para humingi ng tulong. Babe, iniinsulto ka niya. Hahayaan mo na lang ba na sabihin niya yun sa'yo? Sumbong nito, ngunit tila hindi naman nagalit si Brian. Nagmamakaawa ang mukha nitong tumingin sa kanya. Tatanggapin ko lahat ng sasabihin mo. Patawarin mo lang ako. Sobra ako nagsisisi simula nang nalaman kong na-aksidente ka. Naisip ko lang na kung hindi ko sinabi ang mga yun, baka hindi yun nangyari sa'yo. Doon ko lang na-realize na nagkamali ako ng pagtingin sa'yo na hindi na talaga kita kinaayawan. Dadala lang ako ng insecurity sa sarili ko pero na-realize ko na mahal talaga kita. Nagmamakaawa ka lang ngayon kasi nagsisimula ng pagbagsak mo. Ano, masakit ba? Therese, anong pwede kong gawin para mapatawad mo ko? Hindi na ako nakikipagbalikan sa isang manloloko. At isa pa, may relasyon kami ni Dr. Ezekiel Murphy. Boyfriend ko na siya. Sabi niya, sabay tingin sa doktor. Nanlaki ang mga mata nito at napaturo sa sarili. Ano? Paanong? Wala na akong sasabihin, kaya umalis ka na. Therese, umalis ka na. Mas malakas niyang utos. Hinila na ito ni Aliana palabas ng kwarto. Nang silang dalawa na lang ni Ezekiel ang natira sa loob, doon lang siya tinamaan ng hiya sa sinabi niya. So, boyfriend mo na pala ako? Kailan mo ko sinagot? At kailan ba ako nanligaw? Tanong nito habang may pilyong ngiti sa muka. Na-enjoy mo bang kadramahan ng lalaking yun? Medyo. Lalo na sa mga sinabi mo. Para ako nanonood ng teleserye. Buti na lang, hindi mo bukas yung mga sugat no. Pasensya na at may dalawang asungot na nakapasok sa ospital. Ayos lang. So, bigla nitong inilapag sa mesa ang short na hawak saka humawak sa magkabilang gilid ng kama na hinihigaan niya. Anong ginagawa mo? Umalis ka nga dyan. Pasalamat ka. Injured ako. Sinasabi mo yan matapos mo akong gamitin. Alam mo ba na pwede akong mapahamak sa ginawa mo? Pwede akong sugurin ng asawa mo o kasuhan ng panloloko. Pwede akong matanggal sa serbisyo at masira ang buhay ko. Sige, tatawagan ko siya at sasabihin kong joke lang yon. Ayoko ng ganun. Kung ganun, anong gusto mo? Let's make it official. Be my girlfriend. Pagsisilbihan kita. Gagawin kitang reyna. Mamahalin, aalagaan, at lulunurin sa pagmamahal. Hindi lang sugat ang kaya kong gamutin, Therese. Kaya ko rin gamutin ang puso mo. Sa ganung paraan, hindi ka na uli masasaktan at hindi ka na uli maaaksidente dahil sa matinding kalungkutan. Reyna, lulunurin sa pagmamahal? Gagamutin ang puso? May pagka-cringe ka rin pala eh. At sinasabi mo ba yan dahil playboy ka na ginagamit ng sitwasyon para makapang-akit ng babae? Hindi ako playboy, pero pwede mo akong maging playboy. If you know what I mean. Oh my God! Ang corny! Ang cringe! Fine, oo na. Girlfriend mo na ako at boyfriend na kita. Pumayag na lang siya para umalis na ito sa pagkakaharang sa kanya. Agad itong tumuwid ng tayo at natunog na napangiti. Hindi ka magsisisi. Nagbago na ako. Hindi na ako yung dating gagong Ezekiel na nakilala mo nung high school tayo. Break na tayo. Direkta niyang sabi na ikinatigil nito. Ngunit nabigla siya nang bigla nitong itinapat ang hintuturo sa labi niya na para bang pinatatahimik siya. Tama ka. Let's have a break. Anong gusto mong kainin? Ano? Ang sabi ko, break na tayo. Break! As in hiwalay. Gusto mong kumain ng hiwalay? May ganun bang pagkain? Parang wala naman ah. Teka, maghahanap ako online. I'll be right back. Sabi nito at agad na umalis.
Naiwan siyang tulala at hindi makapaniwala. Puwisit na lalaking yun, hindi pa rin talaga siya nagbabago hanggang ngayon. Iritado siyang napabalik sa paghiga. Ilang sandali lang ay bumalik na si Dr. Ezekiel. May dala itong paper bag. "I brought you the one you like," sabi nito sa kainilabas ang pagkain na nasa Tupperware. Napatawa siya nang mabasa ang salitang hiwalay na nakasulat sa takip nun. Binuksan ito iyon. Agad na kumalat ang mabagong aroma ng kaldereta. Naglagay si Ezekiel ng konting kanin at ulam sa kutsara. Hinihipan pa nito yun bago nilapit sa bibig niya. Sinubukan niyang itaas ang kamay niya, ngunit nanginginig pa ito at hindi niya pa magawang igalaw ng maayos. "Susubuan mo ko?" "Ano pa nga ba? Hindi mo pa kayang kumain mag-isa. Kaya kailangan mo munang dumepende sa akin. At isa pa, walang ibang gagawa nito para sa'yo. Baliban na lang kung gusto mong pabalikin yung asawa mo rito para siya nang sumubo sa'yo." "Hay, sinabi nang wag mo siyang babanggitin eh. Nawawalan ako ng ganang kumain." "Fine, I'm sorry. Sige na, kainin mo na to. Ibuka mo na yung bibig mo." Nito sa malambing na boses. When did this guy become so caring? Dati-rati naman, isa rin itong malaking gago. Wala siyang nagawa kundi ibuka ang bibig at tanggapin ang bawat pagkain na inilalapit nito sa kanya hanggang sa maubos niya ang pagkain. Mukhang hindi rin naman masama kung magpapaalaga siya. At isa pa, mas maganda kung iisipin ni Brian na may boyfriend na siya para tantanan na siya nito. "Sige, pumapayag na ako," aniya habang nililigpit nito ang pinagkainan. Napatigil ito sa ginagawa at napalingon sa kanya. "Pumapayag saan?" "Pumapayag na ako maging tayo." Agad na lumiwanag ang mukha nito. "Talaga? Pero may isang kondisyon. Hindi ko masisiguro na maibibigay ko sa iyo ang buong pagmamahal ko. At hindi ko rin alam kung may kakayahan akong isatisfy ang mga bagay na kailangan mo. Sa oras na ayaw mo na at may magustuhan kang iba, don't shit behind my back. Maging honest ka na lang agad at umalis. Sawa na ako sa drama, kaya bahala ka. Kung mag-i-stay ikaw, pipiliin mong umalis." Mahaba niyang turan. Bigla nitong hinawakan ang kamay niya at hinalikan ang likod niyon. "Alam kong masamang maging masaya dahil niloko ka ng asawa mo. Pero ituturing ko yun na blessing in disguise. Sobrang saya ko kasi sa wakas na sa akin ka na ulit, Therese. You mean so much to me. Brian is really stupid for not seeing how lucky he is to be with you. Kaya ngayon, sisiguraduhin ko hindi ka na masasaktan ulit." Napangiti siya ng tipid sa sinabi nito. Tama si Ezekiel. Walang mali sa kanya. Hindi siya nagkulang at mas lalong hindi si Brian ang malas sa relasyon kundi siya dahil nagpakasal siya sa isang tulad nito. Makalipas ang isang linggo, na-discharge na siya sa ospital. Si Ezekiel ang nag-asikaso ng lahat mula sa hospital bills hanggang sa mga papeles. Ito pang naghatid sa kanya sa kondo kahit nakashift pa ito at agad ding umalis dahil kailangan pa ito sa ospital. Even though he's busy, he still makes time to check on her and make sure she's okay being alone at home. Pakiramdam niya ay may kung anong humahaplo sa dibdib niya. Posible naman pala ang ganon. Why did it take her so long to realize that the man she chose to marry never really cared for her? Maybe everything she did meant nothing to her husband at pumayag lang itong magpakasal dahil sa lahat ng meron siya. Pero wala na siyang pakiparon. Ngumiti siya nang bigla niyang maisip si Ezekiel. Kung sana ay maaga silang muling nagkita ni Ezekiel, ay baka dito siya nagpakasal at hindi niya naranasan ang pagtataksil na ginawa ng asawa niya. Pinilig niya ang ulo at hindi na inisip pa yon. Habang hindi pa maayos ang kalagayan niya, minabuti niyang magpahinga muna. Paminsan-minsan ay tumatawag siya sa sekretary niya para makibalita sa progress ng project ni Ezekiel. The moment na na-approve ang term sheet, everything followed. May initial capital infusion ang pumasok at nagsimula na ang coordination between both sides. Sunod-sunod na rin ang proseso ng regulatory compliance permits, legal structuring at mga dokumentong kailangan para maging operational ang project. Sa kabilang banda, may naka-assign ng teams para sa project development, from planning, execution framework hanggang sa early stage operation. The risk she mentioned before, nandun pa rin. High operational cost, complex systems, at sustainability concern. Pero hindi na siya nababahala doon. Alam ni Ezekiel ang ginagawa nito at alam niyang hindi siya nito bibiguin. 7:00 na ng gabi na makauwi si Ezekiel. Kahit pagod,
Inuna pa nitong palitan ng bandage sa braso at ulo niya. Nagluto pa ito ng hapunan at lahat ng gawaing kailangan gamitan ng kamay ay ito ang gumawa. Para tuloy silang mag-asawa kung asikasuhin siya nito. Anong ginawa mo buong maghapon? Tanong nito matapos siyang tulungang makahiga sa kama at kumutan. Wala naman masyado. Nakibalita lang ako sa sekretary ko tungkol sa project mo. So, how was it? Baka naman nagsisisi ka na in-approve mo yung proposal ko. It's worth the risk. Sa tingin ko naman, magiging matagumpay yon. Ikaw pa ba? Matunog itong napangiti at nabakas ang hiya sa mukha nito. I don't feel like going home. Pwede ba ako magstay dito? Babantayan kita. Kahit sa sofa ako matulog. Ayos lang. Nasa kabilang unit lang ang kondo mo. Tinamad ka pa? I just wanted to be with you. Nag-worry ako na. Baka malungkot ka na naman. Sasamahan kita para hindi mo maramdaman ang pag-iisa. Hindi naman ako nalulungkot. Wala na akong paki sa kanya. Marami ako na-realize simula na maghiwalay kami. He is really such a jerk. Magsama sila ng kabit niya. Are you sure? Wala ka ng paki? Bigla itong tumingin sa kamay niya. At doon niya lang napansin na suot pa rin niya ang wedding ring nila ni Brian. Tinaas niya yun at tinitigan. Kumikinang ang mga diamond na nakadikit doon. It was personally customized. Galing pa sa ibang bansa. Dahan-dahan niya iyong hinubad at ipinatong sa mesa. Wala nang halagang singsing na yan. But it feels empty without any ring on my finger. Nasanay lang siguro ako. Hindi naman sa hinihiling ko pero baka... No need to ask. Ibibili kita ng maraming singsing. Isa lang ang kailangan ko. Hindi ka naman marami. Marunong ka na pala nagbiro ngayon Unuro siya sa kama at hinawi ang kumot na tinakpa ng kalahating espasyo nito. Dito ka na matulog sa tabi ko. Total, magkasintahan naman tayo, di ba? Hindi na ito nagdalawang isip. Agad itong sumampas sa kama. Kinumutan ang sarili at yumakap sa kanya. Good night, Therese. I love you. Anito sa mahinang tono. Good night din, Ezekiel. I love you too. Sagot niya sa kapumikitat, dinama ang init na dala nito. Sa mga sandaling yon, naramdaman niyang may taong totoong nagmamahal at may pakialam sa kanya. Naramdaman niya ang mabilis na kabog ng dibdib niya. There's a saying that once you fall in love, makakaramdam ka ng kaligtasan at kaginhawaan. At yun mismo ang naramdaman niya ngayon. Siguro nga ay nahuhulog na siya ng tuluyan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nanunambalik ang lakas niya. Sa kondo niya na rin tumira si Ezekiel at nanatili itong maalaga at mapagmahal. Bumalik na rin siya sa trabaho at ipinagpatuloy ang ilang mga pending work na ilang buwan na niyang hindi nagagalaw. At nang akala niya ay magiging payapa na ang bawat araw niya, biglang sumugod sa opisina niya si Aliana, ang kabit ni Brian. Anong ginagawa mo rito? Aniya sa galit na boses. Sa likod nito ay ang sekretary niya na tila nabigong pigilan ito sa pagpasok. Ma'am, pasensya na po. Pinilit ko po siyang paalisin pero nagpupumilit po siya. Sabi ng sekretary niya. Sige na, umalis ka na. Ako nang bahala dito. Agad itong yumuko bago umalis. Nang silang dalawa na lang ni Aliana, tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa na para bang hinuhusgahan ng kabuuan nito. Kunwari ka pa na ayaw mo na kay Brian? Pero ang totoo ay pasikreto kayo nagkikita. Iniwan ka na ni Brian, di ba? Kaya bakit hindi mo pa rin siya nilulubayan? Kumunot ang noo niya sa sinabi nito. Ano bang sinasabi mo? Gabi-gabi siyang wala sa bahay. Ano, pagkasama kayo no? Ako nga yung nasa tabi niya. Pero bakit ikaw pa rin ang hinahanap niya? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Hindi kami magkasama. At hindi ko alam kung saan siya nagpupunta tuwing gabi. Therese, nakikiusap ako. Layuan mo na siya. Hindi ka na niya mahal. Ako nang mahal niya. Kaya hayaan mo na kami maging masaya. Bumaba ang tingin niya sa tiyan nito na medyo nakaumbok na. Aliana, wala na akong paki sa kanya. Alam mo, kung hindi ka lang buntis, kanina pa kita kinaladkad palabas dito. Kaya uulitin ko, matagal na kaming tapos at matagal ko na kayong hinayaan. Sinungaling ka! Takot ka ba na niloloko ka rin niya? That's your karma, dear. Once a cheater, always a cheater. Tandaan mo yan. No, he won't do that to me. Inasahan mo na ba na porke iniwan niya ako para sa'yo, ay magiging tapat siya? No, how dare you say that? Hindi ko maintindihan. Iniwan ka na niya, pero bakit hanggang ngayon, gusto ko pa rin niyang balikan? Mas lalong hindi ko maintindihan
kung bakit niya ako nagawang ipagpalit sa isang tulad mo. Umakto itong sasampalin siya, pero bago pa nito magawa iyon, inunahan na niya ito ng isang malakas na sampal. Tumabingi ang mukha nito at nanatili sa ganoong posisyon hanggang sa bigla na lang itong humagulhol ng iyak. Balak na sana niya itong paalisin nang mapansin niyang may pulang likidong dumadaloy pababa mula sa mga binti nito. Tuludugo ka! Napatingin ito sa ibaba nito at agad na bumalot ang takot sa mukha nito. Anong gagawin ko? Ang baby ko! Nagulat siya na bigla itong matumba. Bago pa ito tuluyang bumagsak, agad siyang lumapit at sinalo ito. Ariana! Ariana! Kumising ka! Biglang pumasok ang sekretary niya. Ma'am, ano pong nangyari? Tumawag ka ng ambulansya! Bilis! Agad itong kumilos para sundin ang utos niya. Inakay niya si Aliana palabas ng opisina at humingi rin siya ng tulong sa mga empleyado para buhatin ito. Nang makarating sila sa entrance, nakaabang na ang ambulance. Sumakay siya kasama nito. Pagdating sa ospital, agad itong inasikaso ng mga doktor. Ang sabi ay dala daw yun ng stress at kung nahuli pa ng ilang minuto ay posibleng makunan si Aliana. Mabuti na lang at nadala niya agad ito sa ospital. Wala pa rin itong malay kaya naisipan niyang tawagan ang number ni Brian. Wala pang ilang segundo ay agad nitong sinagot ang tawag. Therese, napatawag ka. Akala ko hindi mo na ako kakausapin. Nasaan ka? Nasa bahay natin. Ano? Binenta ko na yun, di ba? Kaya nga, pero binili ko ulit. I can't lose the house. Nawala ka na nga sa akin. Pati ba naman ang bahay? Brian, baliw ka ba? Paano si Aliana? Bakit mo ba siya inaalala? Alam mo ba kung nasan ako ngayon? Nasa ospital ako. Sinugod ako ni Aliana sa opisina ko. Tapos bigla siyang dinugo. Kaya wala akong choice kundi isugod siya rito. Ikaw ang ama ng batang dinadala niya. Kaya dapat hindi mo siya iniiwan na mag-isa. Ano? Anong ospital? LGU Center Hospital. Teka, pupunta agad ako dyan. Anito saka pinatay ang tawag. Nakalipas ang kalahating oras, nakita niya na itong tumatakbo palapit sa kanya. Tumayo na siya. Kumusta ang baby ko? Alalang tanong nito. Ngunit imbis na sagutin, ay malakas niya itong sinampal. Iniwan mo ko para sa kanya, kaya panindigan mo yun hanggang dulo. Therese, I want to get back to you. What makes you think na may pag-asa ka pang bumalik sa buhay ko? Ayoko na sa'yo, at ang tanging natitira na lang sa puso ko ay galit. I despise you, Brian. Ang sakit mo naman magsalita. Wala na ba talaga? Tumigil ka na. Buntis si Aliana. Walang kasalanan ang bata, kaya umayos ka. Panindigan mo si Aliana at lubayan niyo na akong dalawa. Galit niyang sabi, saka tinalikuran nito. Ngunit hinawakan siya nito sa braso para pigilan. Therese, wala na ba talaga? Can't you give me a second chance? Dadala lang ako ng emosyon ko kaya ako sinabi na maghiwalay na tayo. Pero nagsisisi na ako ngayon. Well, it's too late, Brian. Magkakaanak ka na. Doon mo na lang ibaling ang pagmamahal mo. Kasi ako, may mahal na akong iba. Mag-focus na lang tayo sa sarili nating mundo. Yun ang tamang gawin. I'm really sorry. Hindi ko dapat ginawa yun. Ang laki kong gago. Maniwala ka. Mahal kita. Napakabuti mo sa akin. Minahal din kita, Brian. But my love wasn't enough to make you stay. Yung doktor, boyfriend mo ba talaga siya? Oo. Mahal mo ba talaga siya? Hindi ako naniniwala na wala ka nang nararamdaman pa para sa akin. Hindi ako naniniwala na ganun mo siya kabilis na mahalin. Inisip niya yung mga sandali kung paano siya tratuhin ni Ezekiel. Hindi siya mahirap mahalin. Alam niya ang gusto ko at ayaw ko. Inaalagaan niya ako at araw-araw niyang pinaparamdam sa akin na mahal niya ako. Ginagawa niya yung mga bagay na never mong nagawa sa akin noon. Ganong pagmamahal ang gusto ko. Kaya wala kang karapatang questionin ang pagmamahal ko sa kanya. Naging mabilis man ang relasyon namin. At least yun, hindi nanggaling sa pangaagaw at panluloko. I'm sorry. Ayoko na makita ka pa at lalo na yung kabit mo. Kaya kung may natitira ka pang kahihiyan, wag na wag kayong magpapakita pa sa harap ko. Madiin niyang turan. Aalis na sana siya, ngunit nagulat siya nang bigla siya nitong yakapin ng mahigpit. Nagpumigla siya at umakto siyang sasampalin ito, ngunit nahuli nito ang kamay niya para pigilan siya. Napansin niya ang pagtingin nito sa likod niya at nang lumingon ay natigilan siya na makita si Ezekiel.
Mahigpit nitong hawak ang chart habang matalim ang tingin sa kanila. Nakalimutan niya na dito nga pala nagtatrabaho si Ezekiel. Ilang segundo itong nakatayo roon bago ito tuluyang naglakad palayo. Binalik niya ang tingin kay Brian, saka binawi ang kamay at sinampal ito gamit ang isang kamay. Saka ito iniwan para sundan si Ezekiel. Ezekiel, sandali! Agad niya itong hinabol. Hindi pa man siya nakakalapit ng tuluyan, ay lumakad na rin ito pabalik para salubungin siya. Bakas ang dismaya at galit sa mukha nito nang makalapit. Biro lang ba tong relasyon natin, Therese? Tinanggap mo lang ba ako kasi malungkot ka at iniwan ka niya? At ngayon na mukhang nagiging okay na kayo. Babalik ka na ba ulit sa kanya? Tanong nito habang nagbabadyang tumulo ang luha sa mga mata nito. Hindi, bakit naman ako babalik sa kanya? Ano yun? Bakit magkayakap kayo? Alam ko naman biglaan lang ang relasyon natin at hindi mo naman talaga ako mahal. Ako lang ang pumilit ng lahat. Kaya naiintindihan ko, Therese, kung gusto mo bumalik. Pero I'm selfish. What can I do to make you stay? Kasabay nun ay tumulo ang isang butil ng luha mula sa mga mata nito. Nguniti siya at hinawakan ang mukha ni Ezekiel gamit ang dalawang kamay. Narahan niyang pinunasan ang luha nito. Bakit mo ba iniisip na babalik ako sa kanya? Yung yakap na yun, yakap ng pamamaalam yun. Ibig sabihin nun, pinatawad ko na siya. At handa na akong buksan ang puso ko para sa taong deserving na pumasok doon. Ezekiel, mahal kita. Ikaw na ang mahal ko. Kaya huwag ka nang umiyak kasi hindi kita iiwan. Talaga? Nanuso ito at tila pinipigilan ng ngiting gustong ko mawala. Pero sa huli ay nabigo rin ito. Talaga. Maybe you were right. It's a blessing in disguise. Kung hindi nangyari yun, hindi tayo magkikita muli. Mahal kita, Ezekiel. Napangiti ito at niyakap siya ng mahigpit. Sorry kung nagduda ako sa pagmamahal mo. Mahal din kita, Therese. Yumakap siya pabalik. Sa pagkakataong yun, ramdam niyang hindi na siya masasaktan muli. Makalipas ang ilang araw, agad niyang inasikaso ang annulment nila ni Brian. Hindi naging madali ang mga proseso. It took months, hearings and documents. Somewhere between healing and letting go, may napagtanto siya. Minsan, yung akala natin na kailangan natin, yun pala yung bagay na nagpapahirap sa atin. May mga bagay na inaalis ang Diyos hindi para saktan tayo, kundi para mas mapabuti tayo at darating ang araw na may taong pupuna ng kalungkutan at pag-iisa mo. And this time, it didn't feel heavy. Hindi niya kailangan patunayan ang sarili niya. Hindi niya kailangan magmakaawa para piliin. It was calm, gentle, and certain. The kind of love that doesn't hurt. Months later, dumating na rin ang desisyong matagal niyang hinihintay. Her annulment was granted. Hawak niya ang dokumento, tinititigan ang mga salitang tuluyang nagwakas sa isang bagay na minsang naging buong mundo niya. But instead of pain, she felt closure. Walang galit, walang pagsisisi. Just gratitude for surviving, for living, for finally choosing herself. Napatingin siya kay Ezekiel nang bigla itong may sinuot na singsing sa daliri niya. Yun ang promise ring ko sa'yo. Pinapangako ko na mamahalin kita at aalagaan hanggang sa pagtanda. Umiti siya saka sumandal sa balikat nito. Love is not supposed to felt like begging. Kusa mo itong mararamdaman sa tao at ramdam na ramdam niya yun ngayon. The end.